Ito ang dalawang malakas na wireless earphones na galing sa Edifier, ang EvoBuds at EvoBuds Pro. Ang EvoBuds meron tong Hybrid Active Noise Cancellation or ANC, 35 bars na playback time na ka-latest Bluetooth version 6 at meron siyang IP54 DOS and water resistance. At ang EvoBuds Pro naman meron tong Hybrid Active Noise Cancellation din, 6 microphone AI call noise reduction at naka-latest Bluetooth version 6 din. Meron din tong IP54 DOS and water resistant at sobrang powerful talaga ng ANC nito. At marami pang features sa makukuha natin sa dalawang Bluetooth earphones na to, like meron siyang AI voice translation at marami pang iba. Kaya samahan nyo ako sa video to, ipapakita ko yung mga ibang features, sasabihin ko kung maganda yung tunog o hindi at alamin kung anong presyo at gaano kasulit ng dalawang earphones na to na EvoBuds series. Okay, sasabihin ko sa inyo kung gaano kaganda yung sounds nito at kung gaano katindi yung ANC nila. O ito yung tinatawag nilang anti-noise cancellation. Napabilib talaga ako sa mga ANC ng dalawang to. Hindi ko in-expect na tumatagal din yung battery nila kahit naka-activate yung ANC natin. So bago natin pag-usapan lahat yan, maasahan nyo ako sa mga ganitong review dahil meron akong synesthesia. Isang condition na nakakita ko ng mga sounds o nakikita ko yung sound waves ng pinapakinggan kong audio. So yung iba yata nakakita din sila ng color pero ako sound wave lang talaga. So malalaman ko talaga kung maganda yung tunog nito o pangit. At bago ako naging tech YouTuber, mahilig ako sa music, gitarista po talaga ako at mapapaliwanag ko sa inyo ng maigi kung ano yung mga sounds nito. Okay, dito muna tayo sa EvoBuds. So eto po yung box niya. Ang makukuha natin sa loob, meron tayong mga documentation, Type-C cable, at syempre yung charging case natin tsaka earphones at napaka-handy at napakaganda ng EvoBuds na to. Black yung color na nakuha natin pero meron silang ibang kulay. Ang tawag nila is the Starlight color na may pagka-beige na silver parang ganun. May pagka-matte finish yung case nito dito sa baba niya at sa taas naman may pagka-shiny siya. Ang tawag nila is the electroplated finish. So ang napansin ko dito yung pagka-shiny niya, hindi siya madaling magasgasan unlike sa mga ibang ganitong finish. So yung iba mabilis magisgas po talaga. Then meron tayong mga button dito para sa Bluetooth connection. Nandito rin yung indicator lights natin kapag nag-charge tayo o kapag nagko-connect tayo. Then at last meron tayong Type-C port para sa charging. Napaka-ergonomic ng design nito. Meron tayong semi-earbud design dito. Hindi siya masakit sa tenga kahit na matagal mo siyang suotin. So sinubukan ko itong magdamag talaga. Sakto lang, hindi siya ganun kasakit talaga. Pero kapag sobrang tagal na, mas mabuti na tanggalin natin kasi nakakasama talaga sa tenga kahit ano pang mga earphones na yan o kahit na napaka-komportable talaga. Meron din tayong touch capacitive button dito para sa control ng playback, pause, skip at dito rin yung control ng ambient sensor natin tapos yung ANC. At supported din tayo ng Iris Audio dito tsaka LDAX. So sa active noise cancellation naman o ANC, ito yung talagang wala kang marinig sa paligid mo dahil nag-reduce ito ng 15 to 38 decibel. Sound check. So ito yung EvoBuds ng noise cancelling niya, may nakatutok sa ating electric fan. Kumusta yung audio? Malinaw ba? O sakto lang, mag-comment daw below kayo kung nagugustuhan niyo yung audio dito habang may electric fan tayong nakatutok. Yan, nakikita niyo yung hangin, medyo malakas. So pwede kayo mag-comment dyan kung nagugustuhan niyo yung audio dito. Ito yung sample ng noise cancellation niya. So ito yung EvoBuds. At ang maganda dito, kapag magkukonect tayo through Bluetooth, supported din siya ng latest na version 6.1. So mabilis at clear yung audio na marinig natin dito. Pero sa kabila ng mga specs na yan, malalaman mo yung totoong kakayahan talaga nito kapag pinakinggan mo. Okay, para sa akin, sakto lang yung sounds ito, maganda naman siya at balance yung bass pati yung mid pati yung treble. Syempre mas malakas pa rin yung EvoBuds Pro natin kapag pinakinggan mo. Pero okay na okay ito sa music, saktuhan lang talaga. Pero kapag dinodo mo ng sagad, parang nagkukulang talaga ako. Kaya mas magandang ayusin natin yung default sounds nito sa applications niya na Edifier Connects. Dito sa Edifier Connects, ma-download natin to sa Play Store at nandito na lahat yung mga kailangan natin para mas gumanda pa lalo yung sounds nito by default. Naka-bass boost kasi yung default nito pero marami naman tayong pagpipilian na equalizer. Yung Edifier, ito yung timpla ng Edifier na masarap sa tenga. Then meron tayong bass boost dito at meron din tayong vocal, treble boost at movie. At sabi ko nga sa inyo, kung ayaw nyo talaga yung default nito, pwede nating paglaruan yung equalizer niya. Dahil meron tayong mga customized na pwedeng paglaruan dito. Nakadepende lahat sa inyo yan kung anong timpla ang gusto nyo. Meron din tayong features dito na volume guard at limiter pero hindi ko ina-activate. Masihina pa kasi yung audio kapag naka-activate siya. Then sa active noise cancellation naman, nandito rin yung mga features na yan pero mas makakatipid tayo ng baterya kapag naka-off po yung ANC natin. Pero ang pinakamagandang nakita kong features dito, meron tayong translator na wala dun sa ibang earbuds. Maganda to kapag nagka-travel tayo, maraming mga language so supported dito. Pero
pero balang araw madagdagan pa to. So pwede to kapag may kausap tayo na hindi natin naiintindihan, i-translate niya sa English kung kausap mo is Korean, Japanese at kung ano-ano pa, talagang maintindihan mo. Dalawang features sa mga gamit natin dito sa translation niya. Meron tayong side-by-side translation at face-to-face translation. So mas maintindihan natin yung kausap natin dahil sa features na to. Ang charging speed naman nito, kapag 15 minutes tayo nag-charge, magagamit natin siya ng 3 hours. Then kapag full charge naman siya, umaabot siya ng 35 hours kasama yung charging case. Kapag walang charging case, single charge lang siya, umaabot ng 7 hours. Kapag naka-activate naman yung ANC, 5 hours po nating magagamit to, single charge. At kapag kasama naman yung charging case, umaabot po siya ng 25 hours. So ganun po siya katagal at highly recommended ko to, ang earbuds. Pero ang pinaka-paborito ko talaga dito yung earbuds Pro dahil mas maganda yung sounds nito compare dun sa earbuds. Meron tayong ganitong box, then sa loob ng box meron tayong mga documentation, Type-C cable, at syempre yung charging case natin tsaka earbuds. So ang nakuha nating color dito is color silver pero magpipili naman tayo na space gray. At kung meron tayong touch capacitive dun sa earbuds, dito naman i-pinch natin para sa playback, pati yung mga anti-noise cancellation natin at saka yung ambient control. Pero ang pinagkaiba nila, yung earbuds meron siyang dual mic call noise cancellation, samantalang dito meron tayong 6 mic AI call noise reduction. So kapag meron tayong kausap sa kabilang phone, mas marinig ng maayos at talagang ibablock niya yung mga noise dun sa mga paligid natin. So, ito naman yung earbuds Pro. Anong narinig nyo? May electric fan din tayo dito. Naka number 3 yata to. Tapos, meron din tayong TV dun sa labas. So, sound check. Okay ba yung anti-noise cancellation niya? No. Pero, feeling ko sa nakikita kong graphs, meron tayong graphs dito para makita ko kung anong talagang sounds nito. At mas nagugustuhan ko yung graphs na nakikita ko para mas maganda siya compared din sa earbuds. So, ako, hindi ko masyadong narinig yung boses ko habang nagsasalita ako dito. Pero, kita nyo naman yung electric fan, medyo malakas talaga. Tanong nagugustuhan nyo ba yung sounds nito compared sa earbuds? Mag-comment down below kayo. So, sound check. This is Paul and you're watching Poltech TV, sound check ng earbuds Pro. So dito meron tayong iris audio tapos naka-LDAC din siya at mas nagugustuhan ko at mas powerful yung sounds nito dahil tamang-tama yung bass talaga, malakas yung mid tapos yung treble, napakaganda ng treble nito. At kung mapapakinggan nyo talaga, masasabi nyo na napakasulit ng mga earbuds na to. Nasa 3,000 to 4,000 lang yung mga presyo nito, napakasulit para sa mga gatong earbuds. Makakuha tayo ng mga dissenting tunog at malakas na ANC. So yung ANC nito napakaganda, talagang binablock niya talaga yung mga sounds na nasa paligid mo, as in talagang wala kang marinig. So birang-bira talaga ako makakita ng magandang ANC. Dito ko lang talaga narinig sa earbuds Pro. At dati yung mga earphones ko naka-edifier talaga ako. So alam ko na talaga na maganda talaga yung mga product nila. At hindi lang yon, meron pa rin tayong AI voice translation na kapag meron tayong kausap na hindi natin kalayo, hindi natin ka-language, talagang maiintindihan natin gamit tong AI voice translation na to. At mas mabilis na tong mag-connect dahil yung Bluetooth version nito nasa 6.0 na rin. So yung charging speed nito, yung 50 minutes na charging natin, meron tayong 117 minutes. Kapag naka-activate naman yung active noise cancellation natin, 7 hours po natin siyang mga gamit. At kapag naka-off naman, 9 hours po siya. So sa kabuuan ng mga gamit natin, 36 hours kapag nakapatay po yung ANC. At makukonect din natin sa applications nila na Edifier Connects. At ito medyo kakaiba. Dito sa sound effects niya, meron tayo pa ring Edifier, Dynamic, Vocal, Heavy Bass. At meron tayong customize kung gusto nyong iba yung talaga yung timpla. Pero para sa akin, okay na ako sa Heavy Bass o dun sa Dynamic niya dahil napakaganda ng tunog ng mga yon. Then meron din tayong sound mode dito na wala dun sa earbuds. Meron tayong music, gaming mode, at saka dun sa spatial sounds niya o spatial audio. Meron din siyang volume guard pero hindi ko ginagamit talaga. Mas hihina siya kapag na-activate yung volume limiter niya. O kung gusto niyo naman na i-activate talaga to, pwede naman. So napakaganda ng applications niya na napakadaling intindihin talaga. At meron din tayong IP54 dust and water resistant at kapag mag-jogging tayo, magagamit din po natin yan. So highly recommended ko itong earbuds Pro na to. Napakaganda po talaga at makukuha lang natin to ng mga 3,000 to 4,000 pati yung earbuds. At lahat yan makikita nyo dun sa link sa description natin. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.